So basically, this is quadratic inequality. May mga symbol. So gagawin natin dyan is ililipat lang natin sa left side lahat ng terms. So parang same sa equality na kapag nililipat natin ng terms, nagpapalit siya ng sign. So yung 3x squared as is. Pero yung 2x tsaka plus 5 natin, magiging negative 2x, then minus 5. Then equate natin sa 0 or yung symbol tapos 0 na. Then after that, ito kasi may factor, di ba? Kasi kailangan mo siya ng i-factor para makuha mo yung critical points. So, kunin natin yung critical points. So, paano natin gagawin yun? So, equate lang natin sa 0 muna yung given. Then, ito may hirap i-factor out kasi may more than 1 yung coefficient ng x squared mo. So, gamitan natin ng easy method. So, pag ginamitan natin ito ng easy method, I think meron siyang factored form. Pag hindi mo siya makuha sa easy method, gamitan mo siya ng quadratic formula. So, magkakaroon tayo ng x squared minus 2x. Then, yung 3, multiply natin sa negative 5. So, magiging negative 15. So, ito, mukhang madali na siya i-factor out. Ano magiging factored form na itong x squared minus 2x minus 15? Kaya na ba yan? So, magkakaroon tayo guys ng, pag hindi marunong mag-factoring, meron tayong factoring dito guys sa YT. So, kunin mo lang yung constant term mo, which is negative 15. Then, kapag negative guys, it's either positive times negative lang yung sign pag minultiply natin. So, ibig sabihin, magkakaroon ka dito ng plus tsaka minus na dapat equal sa negative 2 sa middle term mo. So, basically, mas malaki dapat yung factor ng nasa negative kaysa sa positive para pag in-add mo yung dalawang yon magiging negative yung sign. So, pag nahihirapan ka sa integers, try mong panoorin dito. So, balik tayo dito. So, magkakaroon tayo ng negative 5 tsaka 3, di ba? Kasi 3 minus 5 magiging negative 2. And 3 times negative 5 magiging negative 15. So, magkakaroon tayo ng factored form which is x plus 3 tsaka x minus 5 equals 0. Pero remember guys, etong factored form na to galing to dito sa x squared minus 2x minus 15. So, kailangan natin bumalik sa original natin na given, which is yung may 3. So, ibig sabihin, i-divide natin yung coefficient na ito sa lahat ng constant. So, pag dinivide natin by 3, magkakaroon tayo dito ng x plus, yung 3 over 3 magiging 1. So, yung 5 over 3 naman, hindi mo siya masisimplify. So, yung denominator, lalagay lang natin dito sa harapan. Pero actually, kahit hindi na kasi kinukuha naman natin yung critical points. So, kaya pwede na natin yung ilagay ng 5 over 3. Then, eto, makuha mo na yung critical points mo. So, magkakaroon ka dito kasi equate natin sa 0, di ba, lahat ng factors. So, titig method, magkakaroon tayo ng negative 1. Tsaka ng 5 over 3. So, kung gusto mo to gawing decimal, pwede naman. Itong 5/3. Nasundaan? Nagigets mo? Nagigets nyo? Uy, sagot. Para diretso natin kung hindi naintindihan. Yan. So, ngayon, nakuha na natin yung critical points. Graph natin sila. So, kuha ka number line. Lagay mo yung 0 dito. Then, remember sa right is mga positive numbers. Then, negative numbers sa left. So, meron tayong nakuha ang critical points which is negative 1 tsaka 5/3. So, kung negative 1 yun, dito mo ilalagay na part. Then, yung 5/3, dito yan. So, ngayon, sabi natin, yung equality symbol natin is greater than. So, kapag greater than or less than, yung ginagamit natin sa nakuha nating critical points is open circle lang. Which means, etong negative 1
is walang shade. Sundan. Kapag walang equal yung symbol, walang shade yan. Ibig sabihin, excluded yung points na nakuha natin. Hindi sila kasali sa solution set. Ngayon, test point tayo. So, sa pag-test points, kunin mo lang yung mga nasa left ni negative 1. Possible na gusto mong kunin dyan. Sa pagitan ni negative 1, tsaka ni 5/3, tsaka sa right ni 5/3. So, ano yung mga possible na pwede natin kunin sa left ni negative 1? Yung pinakamalapit para hindi mahirap mag-compute. So, anong kukunin mo sa left ni negative 1? So, pwedeng negative 2, that's correct. Pag available yung 0, gamitin nyo guys. Diba yung negative 1 tsaka 5/3, nasa between yung 0. So, kunin mo yung 0. Then yung 5/3 sa right. So, ito pwede itong maging 2, diba? Kunin natin dito. Yan. Kasi yung 5/3 guys, nasa 1 point something lang yan. So, ibig sabihin sa right ni 1 point something mo is 2 or 3. Depende sa'yo ano gagamitin mo. Ngayon, test point tayo. Plug natin siya dito guys sa nakikita sa 0. Pero actually, pwede mo siyang kunin sa factored form. Mas madali siguro yun. Pero depende kung saan ka nadadalian. Pero kunin natin dito para clear. So, yung given natin is 3x squared minus 2x minus 5 greater than 0. So, meron tayong ito-test point na x equals negative 2. So, pag pinlag natin dito, lahat ng variable x as 2, negative 2, magiging true ba siya or false? So, 3 times negative 2 squared minus 2 times negative 2 minus 5 greater than 0. So, dapat guys, marunong mag-exponent rules. So, unahin natin tong part na to. So, magkakaroon tayo ng 3 times 4. Magiging positive yun, di ba? Then, yung negative 2 times negative 2, magiging positive 4 din. Minus 5 greater than 0. So, yung 3 times 4, magiging 12. Then, yung 4 minus 5, magiging negative 1. So, yung 12 minus 1 is magiging 11. And yung 11 is greater than 0, which is true. So, kung true yun guys, ibig sabihin, yung part na nasa left ni negative 1 is magiging solution mo. Then, proceed tayo sa next, yung sa 0. So, kung meron tayong x equals 0 naman, pa-plug mo lang din yan. So, lahat ng variable x, gawin mo siyang 0. Titig method, pwede yun eh. Madali. Kasi pwede mong takpan lahat ng may variable x. So, actually, magiging 0 na to, 0 na to. Then, magiging negative 5 na lang siya. Greater than 0. Which is magiging false, di ba? So, kapag false yun, ibig sabihin, etong nasa middle, hindi siya magiging solution mo. Then, proceed ka sa 5/3 o sa right ni 5/3, which is ang ginamit natin is x equals 2. So, same process, lahat ng variable x sa given is lalagyan mo lang siya ng squared, ng 2. Okay, thank you, Mr. Yan. Sa rows. So, magkakaroon tayo ng 3 times 2 squared minus 2 times 2 minus 5 greater than 0. Yan. So, ano magiging sagot dito guys? Magkakaroon tayo ng 3 times 4 minus 4 minus 5 greater than 0. Wherein yung 3 times 4 is magiging 12. And yung negative 4 minus 5 is magiging negative 9. And yung 12 minus 9 is magiging 3 greater than 0. Which is true kasi positive yung 3 natin. So kapag true guys, ibig sabihin, same ng ginawa natin sa una natin test point. Shade natin to. Ngayon ang pagbasa ng graph para makuha mo yung notation is from left to right. So ibig sabihin,
Pag binasa mo yung graph, tatamaan mo yung arrow. Yung arrow is papuntang negative infinity. So, lagay mo yung negative infinity mo. Tapos, saan siya mag-i-stop? Sa negative 1. So, lagay mo yung negative 1. So, pag infinities, guys, naka-parenthesis lang yon. Ito kasi nakadepende kung anong ilalagay mo, kung bracket or parenthesis. Pero kapag walang shade yan, automatic parenthesis yan. Then, may another solution tayo nasa right ni 5/3. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng union. So, meron tayong 5/3 doon. So, lalagay natin yung 5/3 papuntang positive infinity. Lagay natin. So, remember, pag infinity parenthesis, yung 5/3 natin is walang shade. So, parenthesis din siya. So, ito yung magiging interval notation mo. So, kung gusto mo siyang gamitan ng inequality notation, so, lagay mo lang yung variable x, tapos yung negative 1 mo. Para dito. So, kapag papuntang negative infinity, ibig sabihin nakatalikod yung kay x. Kasi less than negative 1 siya eh. Then, meron pa tayong isa. Yung x, tapos yung 5/3 mo. So, remember, kapag kapuntang positive numbers, dapat mas malaki yung variable x mo. Greater dapat siya. So, ganun mo siya ginagawa. That's correct. So, ayun, sagot. Dapat pala ito or nakalagay. Yan. Yun. Okay na. Ganun siya ginagawa. Pag hindi mo ito naintindihan, nandito marami yan. Doon makikita mo to pag pinost natin doon. Doon pinapost ko rin naman sa TikTok, kaya lang magulo. Sundan. Okay na. Galing yung Sir Pogi ah. Galing mo boss ah, may talent. Teacher eh. Teacher eh, no? Ano pa guys? Meron ba? Wala na. Dito guys, marami ditong vids. If ever na naghahanap kayo. Yan. Ano pang gusto nyong aralin? Try kayong given. Try natin. Ang dami dyan, no? Bakit? Hindi. Sipag ba? Patamad na nga ako eh.